Okay, good morning mga idol. Ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Barangay Casili, Cabuyao, Laguna, na kung saan nga ay makikita natin itong twin mansion na ipinagawa pa ng dating administrasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Alright mga idol, no? Ito nga yung twin mansion na matatagpuan nga dito sa Barangay Casili, Cabuyao, Laguna. Yan yung itsura niya. Yan. Talagang mapapansin mo yung bahay na ito ay medyo talaga may kalumaan na rin. Sapagkat kita-kita mo naman doon sa mga bubong na yun, yung kahoy na yun, mga bulok na. Dito sa labas ay kalsada siya. Yan. Maraming dumadaan dito mga sasakyan. Ito yung papuntang Tagaytay. Yung way na yan, paakyat yan. At syempre ito naman yung papuntang Calamba, sa bayan ng Calamba, Laguna. Dadaan ka ng Canlubang. Sulitin natin. Yan o. Ito yung itsura niya dito sa entrance ng twin mansion. Itong kisame niya, mga butas na. Okay, napakapal ng mga semento dito. Oh. Napakatibay talaga. At itong pinto niya, talagang mapapansin mo na talagang sinaunang panahon yung kanyang design. Yan, napakalaking pinto nito. Halos kasya ang dalawa sasakyan dito pag pumasok. Ayan o. Yan, kalsada yung kanyang labas. Parang national highway na rin. Dahil sa lahat ng sasakyan ay dumadaan dito. Pwera lang yung mga container van. Pero mga truck ay dumadaan dito. Yan o. Si former President Ferdinand Marcos Sr. at yung kanyang asawa na si Madam Imelda Marcos. Ayan, dito mayroong mapa ng Pilipinas. Itong entrance na ito, para siyang balkonahe kasi mayroong mga terrace. Talagang buong-buo pa rin. Itong house na ito ay halos kasing matanda pa sa akin. Kasi itinayo ito ay 1980. Halos nasa 45 years na yung edad nitong mansion na ito. So ito naman yung kanyang gilid. Oh. Ayan. Tapos meron ditong parang tulay. Paliban doon sa isang building. Ito yung isang mansion. Tapos may paliban dito sa kabila, pinakang bridge. Tatawid ka dyan. Makakarating ka naman dito sa pangalawang mansion. Ito yung ilang parte ng twin mansion. Yan o. Halos mapapansin mo yung mga pinto niya ay halos pare-parehas. Pare-parehas yung kanyang forma. Ayan o.
ito ay simento. Akala ko kasi kahoy ito. Yan, silipin natin itong ilang bahagi ng pangalawang mansyon. Yan. Okay. Yan, may picture sila mag-asawa. So meron ditong aso nakatali. Siguro bantay na rin. At ito naman yung parting likod nitong pangalawang mansyon. Yan, meron ditong malawak na parang balkonahe. Yan, napakaganda ng bahay parang ito. Oh, yan oh. Sa terrace pa lang ay talagang bonggang-bongga na. Napakahaba niya. At syempre sa parting ito meron siyang taniman ng pinya. Yan, sira-sira na yung kanyang gilid, itong bubong. Pero napakatibay ng bubong na ito dahil tiisa ba to? Yung parang semento. Hindi siya kinakalawang, siyempre, hindi siya bakal. At hindi rin yero. Okay, nandito tayo sa parting gilid. Dito sa loob ng bintana na ito
ay meron akong napansin na electric fan na umiikot. So hindi ko alam kung may tao nga ba dito sa loob or sadyang naiwan lang yung electric fan na nakasaksak sa kuryente, o di kaya naman ay isa pang dahilan ay yung malakas na hangin. So baka tinatamaan lang ito ng malakas na hangin, dahilan para umikot nga itong electric fan dito mismo sa loob ng lumang mansyon na ito. Alright, nandito naman tayo sa may parting pinto. Bali, gusto kong papasukin yung drone dito. Pero nag-aalangan ako dahil medyo maliit yung pagkakabukas nitong pinto na ito. Gusto ko sanang papasukin para makita ko yung ilang bahagi ng loob na ito. Pero nag-aalangan ako dahil bukod sa maliit nga yung pagkakabukas ng pinto na ito, ay medyo malakas pa rin yung hangin. So baka mamaya ay tamaan ng malakas na hangin yung ating drone, ay ito pa yung maging sanhi para tumama dito sa pintuan at bumagsak nga dito sa loob ng lumang mansyon na ito. Pero ang gagawin na lang natin ay zoom in, zoom out. Yun na lang ang ating gagawin. Gawa na lang tayo ng paraan para makita pa rin yung ilang bahagi dito sa loob ng mansyon na ito. Yan. Dito sa loob ay halos wala na tayong nakitang mga gamit. Meron lamang ditong cabinet at picture frame ni Ma'am Imelda. Yan. Yun lamang yung ating nasilip dito sa lugar na ito. At syempre dito sa itaas ay kapansin-pansin itong ilaw yata ito na nakabitin. So napakagandang ilaw nitong nakabitin na ito dahil talagang antique na rin, no? Kung titingnan natin yung ilaw na yan. Alright, dito sa parting likod naman ng pinto ay silipin din natin kung ano ba yung pwedeng makita natin dito sa parting loob na ito. At dito nga ay mapapansin natin na mayroong mga picture frame. At nakalagay nga dito ay magagandang painting na sari-sari, no? Napakaganda pa rin nung pagkaka-arrange niya. Halos wala pa rin nababawas dito sa mga picture frame na ito dahil okay na okay pa rin yung mga pagkaka-arrange niya. At syempre dito nga sa baba nito ay mapapansin natin yung sopa, lumang sopa na nakalagay pa rin nga dito sa loob ng lumang mansyon na ito.
Okay, taas naman tayo dito sa may parteng bubong. At dito nga ay mapapansin natin na mayroon siyang butas dito sa pinakatuktok ng bubong na ito. Hindi ko alam kung para saan itong nakalagay na malaking bilog dito sa ibabaw ng bubong na ito. So siguro ay isang pasingawan ng init ng hangin.